Okay, so discuss natin tong 3D problem sa statics, no? Express each of the forces in Cartesian vector form and determine the magnitude and coordinate direction angles of the resultant force. Kasi pag itong mga 3D, no? Yung mga points, no? Kasi dito may dalawa tayong force, no? Yung FAB tsaka FAC. Lilabel mo muna yung ano nila, no? Coordinates or yung position. Okay, sa A natin, okay, mapapansin natin, okay, to the ano siya, yung x coordinate niya 0. Then, negative 0.75. Okay, kasi to the left siya ng y-axis. Tapos, positive 3. Okay. Yung B naman, okay, nakapagaytong slope siya. Okay, so ano naman yan, pag sineparate mo yan, 40 degrees, ito 2 meter. Right angle yan. Ito yung kanyang x, tama? Okay, ito naman yung y niya. Sabihin yung x component ng B natin ay 2 cosine 40 degrees. Yung sa y naman ay 2 sine 40 degrees. No? Tapos yung z component niya, 0. No? Okay, sa C naman, saan nakalocate yung C natin? Okay, yung x component niya ay 2, then negative 1. Okay, kasi nasa left siya. Then yung z component niya ay 0. Okay, so now, sulat na natin ang ating RAB muna. No? So simply, ma-minus lang natin, no? B minus A. Okay, ganun siya, no? So 2 cosine 40 degrees. Okay, minus 0 lang din naman, no? So 2 sine 40 minus negative 0.75. So magiging plus na, di ba? Then 0 minus 3. So negative 3. Okay, ito na yung ating RAB, no? Okay, now ang RAC naman, okay, so C minus A. So 2 minus 0, that is 2. Negative 1 minus negative 0.75, that is negative 0.25. Then 0 minus 3, that's negative 3. Okay, so now, kunin natin yung resultant nitong position natin, no, vector, no? Okay, so yung resultant ng ating AB is equal to 2 cosine 40 degrees squared plus 2 sine 40 degrees plus 0.75 squared plus negative 3 squared, no? Okay, ganyan siya. Yan. Okay, so now, pag in-input natin yan sa calcu, ang makuha natin ay okay, 3.9359, no? Okay, so now yung ano naman, the resultant ng position vector ng AC, that is square root ng 2 squared plus negative 0.25 squared, okay, plus negative 3 squared, no? Okay, now input lang ulit sa calcu, ang makukuha natin ay 3.6142, no? Okay, naka-meters naman yan, no? Yan. Okay, so now, once na makuha na natin yan, okay, makuha na natin yung Cartesian vector form ng each forces, no? So, start muna tayo sa AB, no? Okay, so sa FAB, so ganito lang siya, no? Yung force natin sa AB na 250, okay, times lang natin nung components, no? AB, ito yun, no? Okay, so ito, pwede ko na siyang kopyahin, no? Okay, ay, wait. Yan. Okay, so ito na yung, yan. Tapos, para makuha natin yung Cartesian vector form, di-divide natin ang nakuha nating resultant ng position vector na AB, which is 3.9359. Okay, so ganyan lang siya, no? Okay? So now, ang ating FAB, okay, so simplify lang yan, bale, diba, 250, distribute mo sa 2 cosine 40 over 3.9359, tapos sa 2 sine 40 plus 0.75 over 3.9359, then ganun din dun sa dulo, sa negative 3. Okay, basically, distribute mo lang yan, no? Okay, so upon distributing, ang makukuha dyan ay 97.3150, 129.2970, then negative 190.5536, no? Okay, so ang units nito ay Newton, no? Ayan na yung kanyang Cartesian vector form, no, ng AB. Now, for sa AC naman, okay, so ano ba yung force ng AC natin? That is 400, no?
400, no? Tapos, ito, kopyahin mo lang din tong sa AC naman, no? Ito. Yan. Okay? Then, i-divide natin siya nung resultant niyan, no? Which is, ito nakuha natin na 3.6142. Okay? So, now, ang ating FAC is equal to, so distribute lang uli yung 400. Ang makukuha dyan ay 221.3491, negative 27.6686, then negative 332.0237 Newton, no? Okay, yan na yung ating Cartesian vector form, no? Okay, ng ating force AB, okay, and AC, no? Ayan. Okay, now, ano pa pinapahanap? Determine the magnitude and coordinate direction angles of the resultant force. So, para makuha muna natin yung vector form ng resultant, pag-a-addin lang natin yan, no? Okay, so simply, add mo lang yung sa AB, okay, plus AC, no? Okay, so ating ang resultant natin, that is, so basically, pag-a-addin mo siya by component, no? Ibig sabihin, 97.3150, add mo sa 221.3491. Ganun siya, no? By X component, Y component, then Z component, okay? So, pag pina-add mo yung Z component, ang makukuha mo dyan ay 318.6641. Pag pinag-add mo naman yung Y component, 129 plus itong negative 27, that is 101.6284. And ito namang negative 190 minus 332, ang makukuha dyan ay negative 522.5773 Newton, no? Okay, so para makuha natin itong magnitude ng resultant, okay, so simply Pythagorean lang din, no? Okay, so square root ng 318.6641 squared plus 101.6284 squared plus negative 522.5773 squared, no? Okay. So now, plug in lang yan sa calcu. Ang ating makukuhang resultant ay 620.4532 Newton. Ito na yung ating resultant force, no? Okay, so para makuha natin yung direction ng angles, coordinate direction angles ng resultant, simply, tatlo kasi yan, no? Meron sa X, meron sa Y, meron sa Z, no? So, sa ating X natin, no? Or usually, ang notation dyan ay alpha, no? Simply, kunin mo lang yung cosine ng X component ng resultant, okay? Over yung magnitude ng resultant. Okay, ganyan lang siya, no? Same thing lang din sa Y and Z, no? Okay. So, ito yung sa X natin, ang makukuhang angle dyan ay 59.0961 degrees. Okay, kaya lang yung concept niya, no? Okay, sa Y natin, usually ang notation dyan ay yung beta, no? Ganun lang din, cosine inverse ng Y component ng resultant natin, 101.6284 over yung magnitude ng resultant, 620.4532, no? Okay, so ating beta, that is 80.5726 degrees, no? Okay, so now, ating, for the Z, no? Usually, notation niya is yung ganito, no? Gamma, cosine inverse ng, say, component, negative 522.5773 over resultant natin, magnitude, 620.4532, no? Ayan. Okay, so yung ating gamma, that is, mayan, 147.3786 degrees, no? Okay? Okay, so yan yung ating answer do sa problem, no? Okay, ito yung ating Cartesian vector form ng AB and AC, magnitude ng resultant, and yung direction angles. Okay, so ganun lang mag-solve ng 3D, no? Basta, alamin mo lang muna yung position vector, no? Ng A, B, and C, then, yun, no? Kunin mo lang yung resultant, then makukuha mo na yung vector component ng each force, no? Okay, so ganoon lang natin solve yung problem na to, no? So, thank you for listening.